another great Sunday morning mga ka-NG. Tutok lang kayo dahil hatid namin ay mga kwento ng success sa negosyo, paraan sa pagpapalago nito at maging tips sa tunay na yaman natin, ang ating kalusugan. Kaya naman, samahan ninyo ako. Ito po si Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Real-life success stories ang lagi naming hatid sa inyo, kapartner ang Global Dominion with their hashtag Pwede Pala Stories. Good morning mga kapartner! Ready na kaming ma-inspire with our Pwede Pala story today. Sino ba ang makakasama natin ngayon? Hello po, Miss A! Siyempre po, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabahagi namin ng mga inspiring hashtag Pwede Pala Success Stories dito sa Global Dominion. Of course! Kasi hashtag pwede pala tayong matuto mula sa kwento ng iba't ibang tao pagdating sa pag-unlad at pagninegosyo. Tulad na lang ng kasama ni Jenna ngayon na mula sa iba't ibang racket, hashtag pwede palang maging iba-ibang negosyo. Tama. Kaya mga ka-NG, sama-sama tayong ma-inspire sa isa na namang hashtag Pwede Pala story namin. Jenna? Yes, Ayan, Huge, and Rod. Kasama ko nga ngayon, our very own, ang Chief People Officer ng Global Dominion, Don Matias. Good morning, Don. Good morning, Jenna. So bilang Chief People Officer, ano ang ginagawa mo? Pwede mo bang i-share sa amin? Bale, para sa akin kasi, sa bawat industriya, sa bawat kumpanya, merong 3 P na napaka-importante. Ito ang produkto, ang proseso, at ang people. Well, yun ang aking posisyon. Ako ang Chief People Officer at ang inaalagaan ko yung pinaka-importante para sa akin sa 3 P, yung people. Paano ka nga nagsimula dito sa Global Dominion? Bali, nakita ako ni naman Pat na Sir Jeric during lockdown, which is 2020. Nung time na yun, naghahanap ng organizational development na tao yung kumpanya. Yun yung aking niche, yun yung kalakasan ko. Bago ako napunta sa Global Dominion, nagtrabaho sa iba't ibang bansa. Bale, Global Dominion ang first local company ko. Before that, I was in Geneva, I was in the US, and I was in Malaysia. And then, naisip ko na it's about time for me to give back to the country where I was born. At ako ay pinagpala na, yun, hanggang ngayon, dito pa sa Global Dominion. So far, so good. And I plan to retire in this company. Buti na lang din pala, Sir Don. During pandemic, nandito ka na sa amin at hindi napabayaan ang mga empleyado ng Global Dominion. Pero bago ka pumasok dito, ano-ano ang iyong mga naging racket? Well, hindi siya talaga racket eh. Naging empleyado ako ng isang kumpanya hanggang naging empleyado at saka consultant ng 2-3 kumpanya. So it's more of the organizational development. It's more of HR per se. It's more of taking care of the people. And then how can a company grow with the people? So, sa aking pag-ikot sa iba't ibang bansa, doon ko nakuha yung confidence na at the end of the day, ang isang kumpanya uunlad dahil sa mga tao. Ang dami mo rin pala, Sir, na kultura na na-discover every company na pinasukan nyo. Oo. So, alam na lalo dito. Diba? It's about time, like what I said a while ago, it's about time for me to actually give back to the country where I was born. So before that, Sir Don, ano-ano pang trabaho yung napasukan mo aside from being a Chief People Officer? Well, marami akong pinagdaanan. Tulad nga ng introduction nyo sa akin, Mr. Racket ako, diba? So, college pa lang ako, ang unang-unang alam ko naging negosyo ko. Ang may pera ako ng 1,000 pesos. Eh. Parang regalo yata sa akin yun ng Pasko. Nagustuhan ko yung balbakwa na ulam. And then, nung college ka, feeling mo si Superman, lahat kaya mong gawin. Pero at the same time, hindi ganun kalaki yung budget mo kasi dumidepende ka sa baon na binibigyan ng magulang mo. So ang ginawa ko doon, nagtayo ako ng balbakwahan sa maliit lang na corner malapit sa eskwelahan. So ang ginagawa ko noon, nagbebenta ako ng balbakwa, balbakwa, masarap yun after inuman eh. Kaya yun ang unang-unang alam ko naging negosyo ko. Pagkatapos noon,
during college and even after college, ang ginawa ko, nagturo ako ng piano, nagpa-piano ako sa hotel. Tapos, nung time din na feeling ko ako si Superman, like what I've said a while ago, hindi ako umasa sa mga magulang ko, pinasok ko lahat. Naging gasoline boy ako, naging cashier ako sa mga convenience store. Hanggang sa isang araw, ayun, napasok ako sa isang kumpanya, bangko to sa US. At doon ko na-realize na hindi lang pala sa pagiging empleyado pwedeng kumita. Pwede mo bang i-share sa amin, Sir Don, ano-ano yung mga negosyo mo? Yun. So ngayon, more of within the service industry, kasama ng mga ibang partners. Service industry, meaning hotel, resort, accommodation, restaurant, pagkain. Ang meron akong baby ngayon, which is sports apparel. Nahilig ako sa golf ngayon. So, para sa akin kasi, dapat mahalin mo yung ginagawa mo. Yun yung mahal ko ngayon, so yun yung negosyo ko. Apart from that, may mga iba pa rin. Again, more of the service industry kasi nakafocus sa tao. Sa dami nun, Sir Don, paano mo nahahandle ang negosyo mo at ang higit 1,000 empleyado ng Global Dominion? Your work is your second home. Oh, nabitin ba kayo sa hashtag Pwede Pala Stories natin kanina? Ito po ang pagpapatuloy. Sa dami nun, Sir Don, paano mo nahahandle ang negosyo mo at ang higit 1,000 empleyado ng Global Dominion? Okay, paano na handle? Para sa akin, hindi handle ang tamang term. Ang tamang term para sa akin is paano ko naaalagaan ang mga tao ng Global Dominion na Football. Sabi mo, higit 1,000 at magiging 2,000 na tayo ngayong taon, di ba? Kasama yung mga empleyado dun sa mga negosyo ko. Tulad ng sabi ko kanina, 3 lang para sa akin ang pinaka-importante sa bawat kumpanya, sa bawat industriya. Produkto, process, at saka people. Paano ko sila inaalagaan? Kung paano ko gustong itrato ang sarili ko. At the end of the day, hindi mo masyadong dapat isipin kung magkano sweldo ng mga empleyado. Kasi meron at merong mas malaking sahod sa same industry or ibang industry. Pero kailangan, ang maisip parate ng yung mga empleyado is pag pumasok ako sa kumpanyang to, ito ang aking pamilya. E di ba nga, meron tayong saying, your work is your second home. When you say second home, dapat ganun ang pagtrato mo sa mga empleyado mo. Regardless kung anong posisyon yan, kung anong level yan, kailangan parang kapamilya. Kaya nga, as much as possible, ayokong tinatawag akong Sir Don, Mr. Don, kasi meron na agad gap doon di ba? Gusto kong tawag lang sa akin, first name basis. Bakit? Kasi para komportable sila makapag-open sa akin. Di ba nga, parang sa pamilya, paminsan nga ayaw mo rin i-open up yung mga sekreto mo or yung mga hinaing mo sa magulang mo. Kaya gusto ko ang pagtrato sa akin, kuya or kapatid. Ramdam na ramdam namin yan dito sa Global Dominion. Isang pamilya tayo rito. Siyempre, sa dami ng pinagdaanan mo, hindi lahat yan naging madali. Paano mo na-overcome lahat ng failures mo? Meron akong sinusundan na saying, in English, you can't be lucky all the time, but you can be smart every day. In Tagalog, hindi ka swerte parate, pero araw-araw pwede kang matuto. So yun ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng mga problema, nagkaroon din ng time. Talagang 0-0 ako. Wala akong matulugan, wala akong mauwian, wala akong makain. Nakikitulog ko sa mga kaibigan ko or kung saan ako nagtatrabaho, doon ako tutulog. So ang ginawa ko nun is just make sure that I survive one day at a time. Hanggang sa, yun nga, naabot ko na yung naabot ko ngayon. And dahil sa statement na yun, totoo naman hindi ka pwedeng maging swerte parate. Hindi ka pwedeng manalo ng loto araw-araw.
Pero, pwede kang matuto araw-araw. Ano ibig sabihin nun? Swerte nga yung mga tao ngayon, mga kabataan ngayon, dahil meron ng social media. Diba? Nung time namin, sinasabi ko na edad ko. nung time namin, kailangan mo pa ng encyclopedia. Ngayon, kahit hindi ka na mag-Google, kahit di mo na i-search, sabihin mo lang, tapos pagtingin mo sa Facebook feed mo, makikita mo na kung yung mga gusto mong malaman. So, lahat nandun na. Ang importante kasi is dapat meron kang specific na goal. Kasi maraming mga tao dyan ang sinasabi, gusto kong umasenso. Pero ano ba ang definition ng asenso? Ang ginawa ko kasi dati, kung sinasabi kong gusto kong umasenso, gusto kong gumanda yung buhay ko, meron akong ginol na magkano ba dapat ang income ko in a monthly basis? Magkano ba dapat pumapasok? Pag na-reach ko na yun, saka na ako pwedeng magsabi ng gusto ko ng umasenso 2.0. Diba? Parang sinasabi ko, bawat goal na gusto kong ma-achieve, alam ko kung ano yun, specific. Tapos, hanggang sa ngayon, ang pinaka-goal ko na sinasabi ko sa sarili ko, gusto kong umasenso enough na makabili ng bahay sa Japan at saka magkaroon ng aeroplano. O, di ba? May ganon. So, realistic. Kasi alam mo, specific eh. Kung alam mo lang kung kano ka-specific yung goal mo, alam mo yung mga daan na dapat mong gawin. Alam mo kung sino yung mga taong dapat mong makapartner. At alam mong pag hindi mo na-achieve yun, at least, meron kang pinupuntahan. Nagulat ako dun sa shinare mo, Sir Don. That's new to me, yung challenges na na-experience mo. Buti hindi ako naiyak. Oo, pero ang ganda ng shinare mo para sa mga manonood natin, na dapat kapag may goal sila, maging specific. So, pwede mo bang i-share naman sa amin, Don, kung ano naman ang naging role ng Global Dominion sa changes sa iyong buhay? Malaki ang naging role ng Global Dominion para sa aking buhay. Lalo na nung lockdown, pandemic eh, di ba? So lahat tayo bago doon. So hindi mo alam kung anong pwede mangyari, tsaka first time natin ma-experience. Ang naging role ng Global Dominion na para sa akin, pinaka may effect, is nalaman ko meron pala akong pangalawang pamilya. Kasi very close ako sa family ko. Sa mother ko, sa father ko. Ang Global Dominion, nakita ko na lahat pala kami sama-sama dito. Lahat pala kami, kung may paghihirap, sama-sama kaming ahon. At nung time nga na yun, tulad ng nasabi ko, meron mga specific goals na dapat i-achieve. So, unti-unti, kahit kumukonti yung tao, kasi lockdown nga pandemic. Hindi lahat pwede magtrabaho. May mga tao na retrench, pero bumalik naman. Sama-sama naming ginampanan yung mga roles namin para to make sure na nag-aalagaan yung not only the company but the people working with the company. Totoo naman yan, Don, no? Talagang hindi tayo pinabayaan ng Global Dominion during lockdown. So, kailan naman dumating or nangyari ang yung hashtag pwede pala story? Para sa akin, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka pwedeng maging swerte parate, pero pwede kang matuto araw-araw. Pwede pala. Yun yung first. At yung second, pwede pala ang investment mo sa tao para ang negosyo mo lumago. Ang ganda ng life lessons na yon, Don. Pero in your own experience, nasaan or anong pangyayari yung hashtag pwede pala mo? Sa akin, it's more of the right place at the right time. Kasi nagkaroon ako ng malaking pera nun. Pero hindi tulad ng ibang tao, pag meron silang pera pang negosyo, isipan nila, ipasok ko agad to, i-invest ko agad to, magnegosyo agad ako. Ako, ang inisip ko nun, meron nga akong pera, anong gagawin ko dito? Magnenegosyo ba ako agad? Ilalagay ko 100%? Or, mag-invest muna ako sa sarili ko para alam ko kung paano alagaan yun. So, yun ang ginawa ko. Right place, right time, kasi nasa US ako nun. So, right place, nag-aral ako dun. Right time, meron akong pangkapital. Pero yun nga, hindi ko lahat nilagay. Actually, mas malaki pa nga nilagay ko sa sarili ko kaysa dun sa negosyo. Pero napalaki ko yung pera kasi alam ko kung paano alagaan. So yun pala yung pinaka pwede pala moment ko. Kasi alam ko na bago ka pumasok sa isang negosyo, dapat alam mo muna, mag-invest ka muna sa sarili mo. Maganda yung naging desisyon mo, Don, no? Hinanda mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa isang negosyo. Kaya hindi nakakapagtaka na successful ka ngayon. Tama, ganun dapat yung gawin. Mga kababayan, ako si Don Matias at ito ang aking hashtag pwede pala story. Ang galing! Right place and right time pala sa kanyang Global Dominion. Thank you so much, Jenna! Yes, at ito nga ang kanyang pinapasa o isinasalin sa kanyang mga empleyado. Pamilya pa nga kung ituring niya mga ito. Kaya salamat, Don Matias, sa pagbabahagi ng iyong kwento.
Sabi nga ni Rod, right place and right time, right partner din actually. Yan ang Global Dominion para sa inyo. Kaya kung interesado kayo, bisitahin lamang ang aming website, gdfi.com.ph, dahil malay nyo, kayo naman ang susunod na mapapasabi ng Hashtag Pwede Pala! Nabanggit ko po kanina, hindi lang success at kwento sa negosyo ang hatid namin sa inyo. Dahil ito ay isa sa tunay na yaman natin, ang ating kalusugan. Kaya panoorin po natin kung ano ang ibabahagi sa atin ng ating Little Miss CEO na si Crizel. Oh, hi everyone! It's me, Crizel again! Do you know the story why that we call our product Purple Hearts? Because purple is my favorite color and hearts are my favorite shape. And also, I have another trivia for you. In school, I learned that hearts are one of the important organs in our bodies. Let's learn more about it, okay? Hi, Doc. Good morning. Doc, is it true that heart is a strong muscle, and why? Yes, Crizel, it's true that the heart is a special muscle. Why? Because the heart is made up of what we call the cardiac muscle. It is different from the muscles from our legs and our arms. And because it is the one that is built for pumping blood into our body, so it is very strong. Can you imagine it works 24/7. Whereas, di ba minsan natutulog tayo, nagpapahinga tayo, so yung muscles natin nagpapahinga, but ang heart hindi siya nagpapahinga. So, di ba sabi natin important yung heart. So, meaning, nagdadala siya ng oxygen, hindi lang siya nagdadala ng oxygen sa body natin, and it also takes out the waste in our body, including yung tinatawag natin na carbon dioxide. Now, Crizel, I have a question for you. Alam mo ba kung paano ang tunog ng puso? I never heard it, but if I'm not in my concert, it's just badam, badam. But in my concert, it's just really fast, like bad, bad. Yes, you are correct. Ang tunog niya ay lubdab. So, bakit lubdab yung tunog, di ba? Kung maaalala ninyo, ang ating heart is made up of 4 chambers. Meron siyang left and right atrium. Sa baba, meron siyang left and right ventricle. Now, when the blood goes from your atrium down to your ventricle, meron siyang valve, nagko-close yun. When it close, yun yung first sound na lub. Now, from the ventricle, ipupush niya rin yung blood out to your lungs and to your body. And then, there's again two valves that would close para hindi bumalik yung blood sa puso at yun yung nagpo-produce ng dub. Kaya siya lub-dub. Now, normally sa doctors, if you would remember, meron kaming mga stethoscope, diba? And that is what we use para marinig namin yung puso. And of course, pag nilagay mo yung kamay mo sa dibdib mo, mararamdaman mo, you would feel that your heart is beating. Now, tatanungin mo, sige doc, wala naman akong stethoscope so paano ko siya maririnig yung lub-dub? I will give you a clue. Try to make a fist. Ilagay mo malapit sa tenga mo and make a 2 tap. So para siyang, that's how your heart sounds. Wow, that's so cool. I can actually feel it right now. So in average, we have 60 to 100 beats per minute. In a day, at an average of 72 beats per minute, nagkakaroon tayo ng 100,000 beats per day. In a year, 35 million beats. And in a lifetime that is, let's say, up to 80 years old, your heart would have beaten 2.5 to 3
billion beats. Interesting, right? If our heart is a strong muscle, can I make it even stronger? So, paano natin ni-strengthen ang ating heart? So, kailangan natin mag-exercise, remember? And then we have to eat something healthy. And of course, we have to avoid stress. We have to drink a lot of water. We have to avoid smoking and limit alcohols. We have to sleep properly. And we have to make sure that we go for checkups. So we will find out kung tumataas ba ang blood pressure or tumataas ang mga cholesterol. Now, di ba sabi natin ay dapat we eat something healthy. So, that being said, kailangan ini-include natin yung fruits, yung vegetables, yung milk, yung mga lean proteins, no? That's a very, very important. Sinabi din natin kanina, kailangan nag-exercise. So that means, kailangan active tayo. We should have like around 75 minutes of vigorous exercise in a week or 150 minutes of exercise that is moderate intensity in a week's time. So that is very important. And you as a child, yan, running is very important, being active is very important, you sleeping properly is very important. Get active? I am active! I dance, I sing, I do splits, I play with my cousin, and also swim! I swim! Pag tinignan mo yung iyong plate, ano ba nakikita mo? Anong kulay ang nakikita mo? Is it rainbow color? Wow! Now I know how to make my heart healthy and strong! Mga ka-NG, napakaganda ng kwentuhan ni Crizel at ng kanyang bisitang doktor. Kaya eto at panoorin muli natin ang pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap. Sige, ako naman magtanong kasi kanina ka pa nagtatanong sa akin. Ikaw ba, ano ba yung mga fruits and veggies that you would like to eat? Meron ka bang favorite? Can you share it to me? What food do I like to eat? I like sinigang, tilapia, bangus, okra with mixed egg, and also chicken with protein. That's all I could come in mind. Oh, that's great. I also like malunggay and also okra. So, pareho tayo. You know, guys, even though my favorite color is purple, I also like eating fruits and vegetables of different colors. Red helps our heart and blood. Orange improves our eyes. Yellow helps our immune system. Green makes bones and teeth strong. White keeps good cholesterol level. And purple, my favorite, helps in memory. Okay, that's great. You are correct, no? Actually, very important na pag kumakain tayo ng fruits and veggies, not just one variety. Palagi ko nga sinasabi sa pasyente, pag tinignan mo yung iyong plate, ano ba nakikita mo? Anong kulay ang nakikita mo? Is it rainbow color? Because if it's rainbow color, then that means you have different variety of fruits and veggies that you are eating. Kaya lang kasi, di ba, minsan hindi natin na kakain lahat or hindi minsan available sa atin. So with that, what we recommend is that we give supplements like vitamins and minerals na nabibili naman natin sa market. Wow, now I know how to make my heart healthy and strong. I'm sure you guys learned a lot too. Doc, do you have a message for the kids and parents watching us today? Okay, so hello everyone. Again, thank you for having me here. And I do have a message for everyone, for children and for the parents. Now, for children, diba, sabi natin, very important to take care of our heart. That being said, we have to always eat something healthy. We should have our fruits and veggies. We have to be active. We have to sleep properly and on time.
And of course, you drink a lot of water. And sa parents naman po, no? Because we are parents, we have to make sure that number one, tayo po ang number one na model para sa ating mga children. If we ask them to eat fruits and veggies, of course, dapat po makikita nila na tayo din ay kumakain ng fruits and veggies. If we have to ask them to be active, let's join them in their physical activities. Hindi lang yun, no? It's not just eating healthy or exercising. It is also very important that we visit our doctors. You visit me, no? At yung mga kapwa ko, doktor, because we could help you in determining kung okay po ba kayo. We could have a regular check-up for you. Di po ba nga yung iba, nag-annual medical examination? So, yes, you can always come to us. If you like, you can go to me. Nandun po ako sa Mary Johnston Hospital. So, you can visit us. Again, thank you, Crizella, for inviting me here. I hope na meron ka natutunan from me. And again, very important, we have to take care of our heart because a healthy heart is a healthy life. And thank you for visiting us, Doc. And again, check out Purple Heart's social media on your screens. That's it for our episode today. Join me again next week. I'm your host, Crizelle, and this is Purple Hearts with Crizelle. Bye! Isa na namang siksik na umaga ang naihatid namin sa inyo kung napanood nyo kami sa TV o sa mga social media pages namin. Ugaliin nyo pong tumutok sa Sunday morning habit ninyo. Magkita-kita tayo mga ka-NG sa susunod na linggo. Muli, ito po si Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Negosyo Goals would like to thank Global Dominion Financing Incorporated, Purple Hearts, The Maker's Den Studio, Arke Customized Printing Services, Jasco by Juvie Monzaga, Tirta Shores, Lechon de las Piñas, Jamazing Apparel, Zavis Deli, Centur Spar Shea Perfume Booth, our main events, Crave by Cara, Imprenta Republica Printing Services, Lux Lift, Lux Kids, Lux Skin, Lux Cosmetics, Lux Beauty and Wellness Group, Balay ng Itay Private Resort,